Magandang araw! Welcome po sa bahay ni Batanggenya Americana. Salamat po sa mga subscriber ko, sa mga follower. Ito po, matagal po akong hindi nakapag-upload. Andito po ako sa aking munting kusina. Ano bang ang lulutuin ni Batanggenya Americana? Talaga namang, ito po, isi-share ko po sa inyo ang isa kong putahe na niluluto namin sa Batangas. Ano po, kaya sige, samahan ninyo ako at sana po, nawa po ay may matutunan kayo sa aking lulutuin ngayon na isa-isa pa paborito po namin mga Batanggenya. Ano po ba ang mga kakailanganin natin? So, samahan nyo po, samahan nyo si Batanggenya, ano po? Kaya ito po, panoodin mo, samahan nyo po. Yan. Tayo po ay magluluto ng kinamatisang isda. Ang gagamitin ko po ay pompano. Isa lang po dito ang aking lulutuin. So, nalinisan ko na po sila at siguraduhin po nating hugasan ng mabuti. So, bago po tayo dumako dito sa menu na to, magluluto muna po tayo ng kanin. Ano ba ang lulutuin ni Batanggenya? Kasi talaga po namang nararamdaman ko pong nagiging masyado na tayong healthy. So, kailangan na po nating magbawas ng timbang. Ano po? Talagang nararamdaman at hindi po maganda sa ating kalusugan. Kaya ito si Batanggenya ay kailangan na mag-diet. At sa ating pagda-diet po, isi-share ko sa inyo ano ba ang dapat nating kainin o isaing. Dati po ako po talaga mahilig sa white rice pero kailangan ko na po talagang mag-diet. Ito, samahan niyo po ako at ipapakita ko ano po ba ang lulutuin kong kanin. So ngayon po, ako po ay nagbabad ng brown rice. Ano po? Brown rice po to na ito po ay masbate. Ano po? Ito po. So, binabad ko po siya ng almost 1 hour. Kasi po ito pong brown rice ay medyo matigas po siya kumpara po sa white rice. Sige po, samahan nyo ako at ipapakita ko po. Bali po ito ay hinugasan ko ng first time. Binabaran ko po siya ng almost 1 hour. Sige, samahan nyo po ako at ating huhugasan ng maayos pa. Ano po? So, ito po, naibabad ko na ng almost 1 hour. So, hugasan pa na po natin ng maayos. Ano po, siguro mapapansin nyo po, si Batanggenya Americano ay nag-gain ng weight po. Sobra po ang aking timbang ngayon. So, kailangan ko pong magbawas ng timbang. Kasi hindi rin po maganda sa ating kalusugan ang medyo heavy po tayo. Ano po? So, ito po ay nahugasan ko na kanina ng maayos. So, binabad ko lang po. So, ang gagawin ko po, ito pong bigas ng brown rice po ay medyo mas madami kaysa sa white rice po. So, ito po ay 2 cups, ano po, 2 cups sa price po, so ibig sabihin po ay 4 na tasang tubig. Ano po? So, mag-ano na po tayo, nahugasan ko na ng maayos. Opo, kaya yan, lagay na po natin. At ito po ay lulutuin ko po sa stove. Ayoko po sa rice cooker. Ano po para maging tama ang pagluluto. 2. Pwede naman po, kaso mas gusto ko po, prepare ko po ay sa stove. 3. Okay. So, ito po ay, nalagyan ko na po, ito po tingnan nyo po, mas marami siya. At ipapakita ko po, normally po sa atin, kami mga Batanggenya, ang ginagamit po namin pangsukat ay ang aming mga kamay. Kaya bago po tayo magluto, siguraduhin na maghugas ng kamay. At dahil tayo po ay kailangang mapanantilin po natin na maayos ang ating lulutuin, ano po, yan. So, ito po ay more than doon po sa normal na pagluluto ng bigas. Sige po, isasalang na natin. Sige po, isalang po natin. Isasalang po natin sa ating kalan. At pasensya na po, wala po tayong nagkukuha ng video kaya medyo
inilagay ko lang po siya sa stand. Ano po? Yan. So, ang gagawin ko lang po ay medium. Ano po? Medium lang siya. Then, tatakipan po natin. Okay po. So, habang po tayo nagsasaing, kasi sadyang hindi ko po muna ako nagsaing kasi gusto ko munang ma-share sa inyo talaga naman po, mapapansin siguro po nyo talagang laki po ng aking nag-gain po talaga ako at hindi po kanais-nais dahil medyo napapagod po tayo, madali po tayong mahingal. Ano po? So, samahan nyo po si Batanggenya Americana. Siguro magtataka po kayo, pinalitan ko yung pangalan ko doon sa aking YouTube channel. Ito pa rin po ako, ano po, dahil para naman mas maganahan manood ang aking mga followers. Salamat po ng marami. Shout out po sa inyong lahat. Ako po'y baguhan lang dito sa YouTube pero umaasa po ako na madadagdagan pa ang aking mga followers. Don't forget to subscribe and like. Kung may mga katanungan po kayo, just message me at pipilitin ko pong ma-response po kayo. Salamat po ng marami. Sige po, samahan nyo na po si sa Batanggenya Americana sa kanyang lulutuin ngayon. So ngayon po, ang lulutuin po natin ay kinamatisang pompano. Pwede po kahit anong isda. Ano po? Pero po yung mas prefer ko po yung hindi masyadong matitinik. Ano po? So, nahugasan ko na. Magtataka kayo bakit dalawa ang aking pompano pero tatlo. Yung isa hinati ko lang sa tatlo. So, ang gagawin na lang po natin, ito po kasing isa ay ipiprito natin. Ano po? So, ang gagawin po natin, lilinisan natin muna. Ano? Para siguraduhin natin na malinis siya, patitiktikin natin yung tubig, and then saka po natin lalagyan ng asin. Siguro magtataka po kayo at magtatanong, ano ba ang ginagamit kong asin? Dahil po tayo ay bumabata na, so kailangan nating mag-ingat sa ating mga pangangatawan, sa ating mga kinakain. Kaya talagang para po tayo ay magstay ng longer, kailangan po nating i-watch out. Kailangan po nating tutukan ano ba ang ating mga kinakain. At samahan na din po natin ang pagkain ng maayos at pag-ehersisyo na hindi ko minsan po naggagawa. Ano po? So, sige, mag-umpisa na tayo, mga kabayan. Ano po? So, ito po nalinis ko na. Lalagyan ko lang po siya ng asin. Sabi ko po sa inyo, bago po tayo humawak o humawak sa mga pagkain na ating ipiprepare, siguraduhin po nating malinis ang ating mga kamay. So, sadya pong hindi muna ako nagsaing kahit ako'y gutom na dahil gusto ko pong mapag-isa na itong aking video. So, eto na po. Akin muna po. Ito itong asin na lang po ang lalagay ko. Pero ito pong ipiprito, pinag-isa ko na po ang video ko. Itong ipiprito ko, lalagyan ko siya ng pimenta. Yan na po. Opo, yan. Okay. So, hugas lang po tayo ng kamay. Okay. So, dito naman po tayo sa paglulutong ng isda. Ano bang ating mga ingredients muna ngayon? Ano po? So, ito po, isang pampano. Kahit anong isda, maliban po sa sobrang matitinig, nasa inyo pong choice. Ito po, naghanda ako ng pechay o bok choy. Ano po, malaking bok choy to kasi dito po sa Amerika ay medyo po yung nabibili. So, kung anong available po, ano po. So, ito po, naglagay ako dito ng medium size ng kamatis at saka nag-cut din po ako ng luya. Nag-cut din po ako ng kalahating sibuyas lang po to, bawang at saka spring onion. Ano po? So, ano ba ang gagamitin natin? Supposed to be yung iba po ang ginagamit ay ang pampaasim na talaga po nila ay kamatis. Pero ako po, gusto ko po medyo maasim. So, dadagdagan natin ng nor sinigang. Ano po? Sa sampalok. At saka syempre, wag nating kalilimutan na ang patis dahil ito po ang magbibigay ng alat niya. Kasi ako po ay medyo low sodium po tayo. Ano po, isa po yan sa
ating iiwasan ang too much salt. Ano po, yung alat. Ano po, ang alat at sugar sa ating edad na ngayon ay medyo kailangan nating bawasan. At saka sasama natin ang pamenta at saka syempre ang tubig. Ano po. So by the way, minsan po ang ginagamit ko nung nagluluto ako ng white rice, yung tubig bigas ang aking pinaglulutuan ng pinaasimang isda o kung ano man. Ano po. So eto, tana. At saka kailangan po natin ng isang maayos na lutuan. Dahil ako po'y nag-iisa, hindi ko po ito pakakaramihan. Ano po, hindi po. Pero ito po yung mga dalawang kainan lang. Dahil, ito po ang problema dito sa Amerika. Pag nag-iisa ka, minsan tamad kang kumain. Pero dahil gusto ko lang po mag-live at maggawa ng content ko. So, sinamahan ko na at nagluto na po ako ng makakain ko for my lunch at dinner. Ano po. So, uunahin po natin muna ang pagluluto ng sinigang. So, ilapit lang po natin ang ating camera. Pasensya na po ha. Kasi ako po ay hindi pa masyado sa pag-e-edit. Kaya kung ano ang aking pag-video, yun po ang aking ina-upload. Wala na po tayong wala nang mga edit kung ano na, kung ano, paano ko binidyo. So, gano'n na lang. Ano po. So, pagpasensyahan ninyo po ang aking mga videos at ang comment nyo po ay appreciated kung ano po ang inyong maisasuggest sa mga vlogger. Thank you so much po. Sige, samahan nyo po ako at umpisahan na natin ang pagluluto. So, yun lang na po natin. Medyo ilagay ko po sa medium high. Ano po? So, itong sinain ko, hihinaan ko lang po to kasi dahil gusto ko siya ay hindi yung matigas. Ano po? So, yung pong pagluluto ng brown rice ay preference nyo po. Nasa sa inyo pa rin po. Pero ang tama pong sukat niya ay 2:1. Ibig sabihin po, 1 cup of rice ay 2 cups of water. Yung pong ibang ginagawa, kung gusto nyo magkaroon po ng flavor, you can put butter on it. Pero ako po, iniiwasan ko na nga po talaga ang mga fats. Okay po. So, doon tayo po sa medyo healthy. Ano po. So, yun. So, nailagay na natin. So, maglagay na tayo ng 2 cups lang po ang nilagay kong tubig. Ano po. Kasi nag-iisa naman po ako. Okay? So, ang gagawin na po natin ay iuhulog na po natin. Magtitira po tayo ng luya para sa aking fried fish. Ano po? So, maglalagay tayo ng luya. Okay. Luya. Kasi po ito po ay nagbibigay ng aroma. So, ilagay naman natin. Ang gagawin na po natin, pagsasama-samahin na po natin. Ano po? Kasi ito naman po ay pabubulakan. Alam ko po yung aming Tagalog ay masyadong malalim. Minsan ay hindi nila naiintindihan. Kaya sige lang, ako may mga katarungan. Handang sagutin yan ni Batanggenya Amerikana. Ano po? So, lagay na natin ang ating sibuyas. At saka ang ating bawang. Okay. Itong spring onion, ito ipanghuli, at saka itong bok choy, pwede ang pechay, Yan. So, yan. So, ang gagawin natin, titimplahan na natin ng paminta. Ako po kasi gusto ko medyo maanghang, so medyo maraming paminta. Lagyan na natin po ng patis. Since po ako po ay naubusan ng patis, naubusan tayo. Yan. So, itapon ko na po to. Yan. So, ang gagawin ko po ay kaunti lang na asin kasi po kakaunti yung kaunting-kaunti lang po. So, yan. So, lang natin yan. Okay? Tatakipan po natin yan. Ganun lang po kasimple. Simple pero masarap po itong aking gagawin. Sobra po itong healthy po. So mga tao po na umiiwas sa mga mantika, ang gawin nyo po ay
puro mga bulak o steam. Sa susunod po, papakita ko paano ko ba ginagawa yung Chinese style steam, fish steam. Napakasarap po niya pero may process po yon dahil hindi po basta natin i-steam at meron po tayong gagawin para mas lalong sumarap ang ating menu. So, siguro magtataka kayo na wala ako for a while kasi po galing po ako sa bakasyon, nagpunta po ako ng Rio de Janeiro at hindi ko pa po masyadong naia-upload yung mga videos doon. Hantayin nyo po para naman po makita nyo kung paano at gaano kaganda ang Rio de Janeiro. Sige po, haba po tayo ay naghihintay bumulak. So, ang gagawin ko muna po ay papainitan ko na itong aking isang kawali. Ano po? Yan. So, papainitan na natin. At saka, i-on na natin ang ating hood. Ito po ang problema ko. Dito po sa bahay, matataas ang cabinet. Lahat po yung mataas, alam mo po tayo, napaka-pandak po natin. Sa Tagalog po ay pandak. Ano po? Pandak. Maiksi kung sabihin. Ano po? Kaya salamat po sa lahat na nanonood ng aking mga videos. Kung may mga recipe po kayo, bigay niyo po sa akin, gagawin po natin at atin pong ibablog. Ano po, para i-feature natin yung mga menu nyo. Ano? So, salamat ng marami po. So, habang tayo po ay naghihintay bumulak yung ating tubig, pwede po tayo magpintuhan muna. Di po ba? Siguro, magtataka kayo bakit nawala dati po kasi ang aking YouTube channel name is Country Girl, pero parang naboboring ako. Itugma ko sa pagkatao ko. Sabi ko, tamang-tama, taga Batangas ako. Sabi ko, para naman maiba-iba, no? Nakakasawa na rin naman yung magpakatotoo tayo, saan ba tayo nagmula, at masarap na i-feature natin yung kung saan tayo, yung pinagmula natin, kasi ako, I'm very proud na sabihin na ako ay isang Batanggenya, dahil talaga namang kilala ang Batanggenya sa kanilang mga punto, ay sa ambaga ang punta mo, kaya talagang pagsasalita pa lang ay makikilala kung ikaw isang Batanggenya. Ano, kahit ako po ay matagal na nanirahan sa ibang bansa ng 25 taon bago po ako napapunta dito sa Amerika, kaya ako po ay masyadong hindi ligaw na po ako sa Batangas ngayon kasi nga po matagal po akong nawala. Imagine nyo po, 1991 pa akong umalis ng Pilipinas. Ano po, hanggang sa umuwi lang po ako noong 2016 para ayusin ko po ang dokumento ko papunta dito sa Amerika. Talaga naman po marami pa akong ikukwento sa inyo. Samahan niyo lang po si Batanggenya at i-share, subscribe niyo po at nang marami po tayong mapasaya, diga. Talaga namang yung mga Batanggenyang yan, masisipag, masisinop, masasarap magluto. Isa ang mga Batanggenya sa mahihilig sa pagkain. At saka, minsan, isishare ko sa inyo ang paggagawa ng lomi at saka bulalo. Diyan kilala ang mga Batanggenya sa pagluluto dahil mahihilig kumain ng mga Batanggenya. Sige, puntahan nyo nga ang bayang Batangas, Lipa hanggang Batangas. Diyan nyo matitikman ang masasarap na bulalo at mga lomi. Sige, samahan nyo habang ako'y nagpapakulo para naman hindi masayang ang ating oras. Pintuhan muna tayo at matagal tayong hindi nagkasama. Kaya kung may mga tanong po kayo, siguro magtataka po kayo at may tanong kayo, paano ba nakapunta dito si Batanggenya sa Amerika? Ako po sa totoo lang ay masasabi ko sa inyo, ako'y matagal na nangamuhan. Matagal akong nangamuhan. Ano po, habang hinihintay natin itong kumula, ako po ay, isa po akong domestic helper. Ako po ay, siguro gusto niyo malaman ang pagkatao ko. Ako po ay simpleng tao lang. Ako po ay lumaki sa hirap. Kami po magkakapatid ay, shampoo kami dahil kambal po ako. Kambal. Pero namatay na po yung kakambal ko. Nakakalungkot. Talaga namang sabi ko, pag ako'y nakakakita ng mga kambal, ako'y nailuluha. Sabi ko, sana buhay ang aking kakambal. Pero bago po ang lahat, so yun po, ako po'y pangalawa sa panganay.
Kaya po matindi po ang aking obligasyon at responsibilidad sa pamilya. Kaya ako po ay, nung ako po ay nag-aral ng midwifery. Alam niyo po ang midwifery, kumadrona. Kasi sa totoo lang po, hindi niyo na itatanong ang aking nanay po, ang nanay ng tatay ko isang kumadrona. At ang gusto niya sa akin ay ako maging isang kumadrona din. Sinunod ng mabuting na po para magkaroon naman ng isang kumadrona. So, naging kumadrona po ako. Naipasa ko po ang board exam ko. Nag-practice lang po ako. Pero nagsanay lang po ako. Pero dahil po sa dala ng kahirapan, sa dami po namin magkakapatid, isipin nyo po, hindi sapat ang kita ng tatay ko. Kita nyo po, hindi sapat. Pataarumahin muna lang natin po mga 3 minutes para yung lasa po niya. Kaya sabi ko, sa tatay ko, ang gusto po ng tatay ko ako'y maging isang nurse. Isang nurse. Sabi ko po, dahil kami po'y talagang kung sana'y kami po ay dati sa bukid nakatira. Pero dahil nga sa ang tatay ko mataas ang pangarap sa amin, lumipat kami sa bayan. At doon kami nag-umpisa ng buhay. Ako po ay 8 taon noon. So, noong ako po ay nakagraduate, naipasa ko po ang aking board exam, ay talagang sabi ko sa tatay ko, ay hindi po pwedeng hindi aalis ang isa. Hindi pwede akong hindi magpupursige. Dahil ako po'y lumaki na, ako po'y 8 taon pa'y naghahanap buhay na. Kami po ay may tindahan sa palengke, ako po'y laging kasama ng nanay ko sa pamimili. So, yun po ang naging buhay ko bago po ako nag-abroad, yun po. Kaya sabi ko, yung mga kahirapang iyon ang aking gagawing kasangkapan o instrumento o inspirasyon para ako'y lumayo. Ano po? Kaya yun po ang ginawa ko, nag-abroad po ako, hindi alam ng nanay tatay ko. Diyos ko, sabi ko, nanghiram po ako ng pera sa aking kaklase. Sabi ko, ako'y pahiramin mo ng 2,000 at ako'y may interview. Ay sabi, ay siya, sinamahan pa ako ng aking best friend. Ay salamat ng marami at ako'y sa awa ng Diyos ay 2 buwan ay naka-aligns. Ay ako ay napili. Ay sabi ko, salamat Diyos ko, talagang napakabuti mo Ama. So ako po'y nakaalis, madalit sabi po, to make the story short po, ay ako po'y nangamuhan po ako, isang amo lang. Bali po ako'y 25 years po ako. At 18 years po ako sa Hong Kong. 18 taon po ako sa Hong Kong. Isa pong amo lang yun. Bago ngayon po, doon sa uling hamo, na kapatid ng dati kong amo, isang pamilya lang po yun, at lumipat na po ng Australia dahil hindi po ako sumama, ay ngayon ang sabi ko ay, ako po'y naghanap ng another oportunidad. Ay salamat Diyos ko at meron pong, hindi ko alam na may Bahamas, ay di ako'y sumama, nag-interview. 15 kami, hanggang 7, hanggang pumili ng 2. Aba, hindi kayo maniniwala ay talagang pagpapala ng Diyos. Ako ay nakasama doon sa 2. Ay talaga namang ito si Batanggini tuwang-tuwa at kahit walang pira, sige. Kaya yun, si Milo Mandan, ang dami pa pong mga pinagdaanan bago ko narating ang Bahamas. Sa dami po. Ayun po ay sasabihin ko, ikukwento ko po sa iba kong mga video. At talaga pong napakabuti ng Panginoon. Naka-4 na taon po ako doon. Bago ito pong naging amo ko sa Bahamas ay taga Panama. Abay, hindi kayo maniniwala. Ay, ako'y dinala rin ng amo ko sa Panama. Ano kung pagpapala ng Diyos? Ay, di ako'y 3 taon din doon. Aba, ay itong aking asawa, nakilala ko po sa online. Aba, ay kailangan akong magdesisyon. Ay, sayang po. Dahil ako po'y may papel na sa Panama, ibinigay ko, sinurrender ko po. Ang sabi ko, mas gugustuhin ko sa mama at dahil nga po gusto na ng aking asawa ngayon na ako umuwi, ayusin ko po ang mga papel ko. Ay, hindi kayo maniniwala. Ako po'y nagtagal ng 3 taon at kalahati. Ay, napakadami pong pangyarari. Talaga pong, yung pagtigil ko po'y nakabuti dahil hindi ko po iniisip na yung nanay tatay ko, iiwanan na pala ako. Napakadami po, marami pa po kung ikukwento sa inyo. Ano po,
Basta, lagay muna natin tong ating isda bago natin malimutan. Baka maiga ng ating tubig. Ano, sa kakakminto, ano, ihinahan lang natin yung ating kanin. Habang tayo nagluluto ng kanin, nagluluto ng ulam, aba, isasamahan niyo ako, sasamahan niyo ako. So, ngayon po, ay di, nakabulak na po. Ilalagay na po natin ito. Panama na po yan. Yan, ganyan lang po ang ano yan. Lutuin po lang natin ang mga 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes. Sige, hugas lang po ako ng kamay. Aba, hindi kayo maniniwala. Ito pong sandok na ito galing pa ng Brazil. Aba, ito po hiningi ko sa ate ko. Ang sabi ko, aba ako'y gandang-ganda. Ako'y maraming mga ganitong kahoy na mga panluto. Ako ibigay mo sa akin kinangkulang ko. Ay dito, kaya ako yung nadala ko. Ito, nailagay ko na po. Ano po, papakita ko sa inyo kung gaano ang tsura niya. Ayan. Yan. O, di ka? Kaso masarap po yan. Masarap din ho ang bangus. Pero ako sa totoo lang ako hindi ho masyado sa bangus. Masyado hong matinik. Ano po? Ayan, sige. Bago lalagyan na po natin ng pampaasin. Hindi ko na po titikman yan. Kasi sa totoo lang po kasi kabisado ko na po ang lasa niyan. Dahil ako naman po, sabi ko sa inyo, ako naman po hindi masyado sa maalat. Yan. Yan, ilalagay na po natin lahat. At ang gusto ko talagang maasim po. Ano po? Siya nga po pala, ay nalimutan ko ay ang sili ko. Ay ito po mga siling ito galing sa aking hardin. Ito po ay mga, ano na po ito, mga frozen, ano po. Ay sa dami kong naani po, hindi po, nung another year po, hindi po last year. Kaya inuubos ko, kaya ako hindi muna nagtatanim. At talagang dami ko pong naanay. So ilalagay na rin po natin yung mga sili, yung siling haba. Ano po? So yan, aanin na natin yan. Yan. Tatakpin na natin. Yan. Ang gagawin na po natin, ay atin na pong ilalagay itong bok choy. Ilalagay ko na po rin ng bok choy para mas ano po yung lasa. Ano po? Pinakulo ko lang po siya ng mga 5 minutes. Lagay na natin, lutuin pa natin ng mga 15 minutes. Yan. Ganyan lang po. Isama na rin po natin itong spring onion. Yan. Yan. So, ang gagawin natin po ay tatakapan muna natin. Ano po? Yan. So, ituloy po natin ang pagkukwentuhan at napakadami ko pong kwento. Dahil ako po hindi po nakagkukwento at ako'y nahihiya. Bakit ako mahihiya? Ay, para naman makilala ako ng aking mga subscriber. At lang lalo tayo makakuha ng mga manunood di po ga. So yun nga po, di ang nangyari nga po, umuwi ako. Naghintay po ako ng 3 taon at kalahati sa atin. Ay siyempre ako nagpa-anal pa ako. Ay siyempre ako kasal dati, so kailangan ko pa pong i-anal ang aking kasal. So yun po, sa awa ng Diyos po, talagang ang Diyos ay napakabuti. At hindi nyo po na itatanong, hindi po naging maganda ang aking karanasan sa una kong asawa. Ay saka ako na po rin ikukwento iyon. Ay so madalit sabi po, 3 taon na kalahati ako sa atin, ay nakakatuwa po. At dahil noong lumabas na po ang aking papel sa aking annulment po, abay, di ako'y nag-umpisa ng mag-process, ay pero hindi po biro ang pagpa-process dito, at napakadami hong gastos, ay napakadami pang kuskus balimos, ay talaga pong isasama ko po yun sa video kung paano ba pumunta dito ang isang fiancé visa po kami fiancé visa po kami. Kaya salamat ng marami po dahil ang Panginoon ay napakabuti sa akin. Talaga naman, kaya po ako po, ang sabi ko po, ako'y bigyan pa ng Panginoon ng habang buhay at marami pa po akong gustong gawin sa buhay ko para marami po tayong matulungan. Ako po ang taong matulungin kung meron pong maitutulong. Ano po? So, yun po, madit sabi po, bali po ay naka-3 and half po sa atin. Noong 2019 po ako dumating dito. 2019. Noong bali 5 taon na po ako dito. O isipin niyo po yun ang aking mga pinagdaanan. Napakadami pa po. Pero kaya salamat sa aking mahal na asawa dahil talaga naman po hindi biro po ang nagastos na pira.
ay talaga naman pong napakadami, napakang gastos po noon. Kaya salamat po ng marami sa mga subscriber na nag-ano po sa akin, nagsusubscribe kasi nai-enjoy ko lang po itong pagbibideo. Salamat po ng marami at kung kayo nalulula sa akin mga video, ipagpasinsihan mo na. At hindi sa banda roon ay maaayos din ang lahat. Ano ho, patuloy lang kayong mag-subscribe sa akin. At marami po rin kayong makupupulot na mga aral sa aking mga i-video. Napakadami po. Ako lang po ay tumigil for a while at dahil nga nagbakasyon po kami. Ano po. So ito, habang tayo naghihintay, natutuwa naman po ako at nagkaroon ako ng oras na mai-share ko naman po ang aking buhay para sa mga nagtatanong, saan ba ako, taga saan ba ako, ay talaga namang ako'y nandito lang, taga Batangas lang naman tayo. Ang malungkot lang ay ako'y matagal na nawalay sa Batangas. Ako'y 19 anyos nung ako'y umalis. Ay ngayon ako'y magsi-54 na. Ay nakakadungkot, diga. Pero dahil tayo natanda na, hindi na tayo na bata, pero sabi ko, hindi ako magtatagal dito. At sa Pilipinas ako magpupurgod kasi masarap pa rin kasama ang ating mga mahal sa buhay. Siyempre, nandito lang ang aking asawang Amerikano. Kaya patuloy lang nyo akong subaybayan at marami pa po kayong kwentong maririnig na may katotohanan. Kaya salamat ng marami po sa inyo. Kaya kung ano man po mga komento nyo, sige lang po, humingi kayo ng shoutout. Pipilitin ko po kayong ma-reach out, mapuntahan yung makita ko o masagot ko po kayo. Salamat po ng marami. I-share, don't forget po, subscribe and like po ng aking mga videos para po dumami pa ang ating mga videos na darating. Salamat po at talagang ina-appreciate ko po ang lahat. So ating lang hahaluin. Ayan, ang ating kanin. Ayan. Talaga naman, ang sarap. Ayan. Hindi nga, tikman na nga natin. Ayan. Palabasa po ako naman, ako lang ang kakain, ay dito ko natitimusin. Sa amin nung ang tawag ay titimusin. Timus, titikman. Panama, talaga namang mapapadami na naman ang kain. Pero ang maganda lang po ay talaga naman po itong ating brown rice ay low carb po yan. Kaya talagang kailangan na natin po ang ating mga kalusugan. Ayan, ay siya. Habang ako nagluluto ay dito aking uubusin at sayang naman. Masarap ho. Ay talaga namang Panama. Ayan, kaya punta na tayo dito sa ating pagpiprito. Ako po ay at least ito po ay minsan laang. Minsan laang. So ang gagawin natin, maglagay tayo ng mantika. Ang ginamit ko po ito, pinagprituhan ko na. Yan. So mas maganda ho talaga. Ang akin ho mga pinaglulutuan dito ay mga custard. Mga yung mabibigat, mga sisling po ang akin pinaglulutuan at iba po talaga ang lasa. Yan. So, kuha lang po tayo ng isang yan. So, yan, patitik-tikin lang po natin at talaga namang sa totoo lang, nalimutan ko na ang aking istang ipiprito, naamoy ko lang ang aking kawali, nag-iinit na. Isa nga pala, ako nga pala magpiprito pa. Ang iba ko ay naglalagay pa ng mga harina. Ako hindi na. At ang gusto ko'y malutong at ayoko nga ng masyadong mga carbohydrates. Yan, ganito lang. Pero ang gagawin muna pala natin, ako'y nawawala na ako sa pagkukwento ko sa inyo. Kaya ang gagawin ko muna pala, ilalagay ko muna itong aking luya. Yan. Yan ako muna sa yan. Papakita natin at kung nasa likod ay kaya hindi makita. Yan. Nasa na ba ang ating yan. Gawin lang po natin at yan ang aking paglulutuan. Pasensya na po at marami ako niluluto kaya hindi nyo na makita. Yan. Anuhin muna po natin.
asawa ko, siguro itatanong ninyo, ang asawa kinakain ng isda, ang asawa ko piling-pili ang kinakain ng isda, ang gusto lang niya is salmon. Ay ako namin nauutangan na sa salmon at nakakaumay mo pag yung lagay. So yan, lutuin muna po natin ang ating luya para po yung aroma ay sumama sa isda nang mawala po ang langsa. Ito po ang isang sikreto dahil ako po sabi ko sa inyo, okay, matagal na ngamuha sa mga insekto, kaya ako po maraming natutunan ng mga paraan. Ano po, para-paraan lang. Ayan. So yan. Ito naman po ay habang pwede naman po ilagay na natin ang isda. Huwag nyo lang tatanggalin ng luya at ng ano yan. So kita nyo po yan. Oh. Asin at saka paminta lang po. Pero yung iba, sa susunod, tuturuan ko paano ba gumawa ng breaded fish. Ano po, pero ako nga po, inaiwas na. Ano po, so ilalagay na natin, dahil napatiktikan ko na yan. Yan, lagay na po natin. Yan. Yan, kasyang-kasya po sa ating, hugas lang ako ng kamay. Kabayan. Yan. Yan o. Kaya dapat binubuksan ko itong aming ano para exhaust fan. Ano po? Yan. Lalakasan po natin ang apoy. Yan. Lalakasan natin ang apoy. Yan. Yan po ay mga 10 to 15 minutes. Gusto ko huwi masyadong malutong. Ano po? Pero ang gagawin ko po ay para mas mabilis ang luto. Ako'y gutom na talaga. Ay aking ililipat itong isa. So yun nga ako ang nangyari. Kaya marami pa ho kwento akong ikukwento sa inyo at talaga namang ako'y nagluluto ay habang nagluluto ay dapat ay may kwento. Ano ho, para naman yan. Ang gagawin ko po ay yan, dito ko naluluto ay nilipat ko na. Papatayin ko na itong isa. Dito ko na ililipat yung isda ko. Yan. Para-paraan lang. Yan, maligay na lang. Dahil ang gusto ko sa kanin ay medyo may tutong. Ito yung lutuan nito ay sobrang bigat. Napakabigat. Grabe hong yan, lalakasan natin. Yan. Para mas mabilis maluto. Ako gutom na. Yan. Ito hong pampano. Ito ay masarap ng skin. Ano po? At madalis lang itong maluto. Yan. Ay, sarap ba? Yan. Yan. Hinaan lang natin ang apoy. Yan na nga, nakakatakot na. Ayan, bagoy natin dito sa isda, ating tatakipan. Talaga naman, nakakatakot ito. Naputo. Yan. Abay, nakakatakot, naputo. Yan, takipan natin nang hindi tayo yan ho ang isang paraan para wag kayong mapilantik. Yan. Yun ang iba ang ginagawa, naglalagay muna ng asin bago magprito sa mantika. Ay ako hindi. Diyan na lang, tatakipan na lang natin. Ay siya, hintayin po lang natin maluto ito at samahan niyo po ako sa akin pagkain. Ayan ho, niluluto ko pa ang isda. Ayan, nakakatakot. Ito. Ayan. Nakakatakot ng layo tayo at nakakatakot. Naputok. Ayun, no. Itong pagpiprito ay napakadelikado nito. Ako'y kahit ako tatakot doon sa pilantek ng mantika. Ayan. Ayan. No. Ayan. Yan, na po. Yung isang ulam po ay naluto na natin. Ano po, yan. Papakita ko sa inyo. Yan. Ito. Pinatay ko na po ang po at ito na. Yan po. Ayan. Yan, ang sarap. Mamaya papakita natin. Sige po, balikan ko kayo. Ang ating kanin na naluto. Ayan. Ating po papatayin na. Patuloy ko pa po. Samahan nyo kung kumain. Tinatapos ko lang huwaring. Yan, papatayin ko na po yung kanin. Yan.
Yan, tatapusin lang po natin itong isda. Oh, kung galit na galit ang isda. At bakit daw siya pinaliguan ko sa mantika? Ay siya, hintay lang po ha. Yan na ho ang ating nilutong pompano na prito. Talaga man gusto ko crunchy. Ano ho. Ay tayo, samahan ninyo ako. Samahan ninyo akong kumain. Siguro yung nagtataka kayo, nasaan ang aking asawa. Iba ho kasi ang pagkain ng asawa ko. Kaya ako'y nagluluto at hindi ko intindi ng asawa ko pag lahong may sinabing paluluto. Pero pag ako nagkita niya nagluto ako ng isda, hindi ko inakain, hindi pa akong pagkain niya. Kaya hinahayaan niya lang ho ako. Napakabait ho ng asawa ko. Ayan, kaya samahan niyo ako. Kabatanggi niya. Sa lahat, samahan ninyo po. Yan niya po, oh, yan. Ang ating kinamatisan o sinigang na isda. Ay, napakasarap na rin ating kaing aray. Ako sa totoo lang ay dati-rati ho ay ang maikwento ko sa inyo. Ang akin hong kusina ay maliit lang. Malaki ang bahay pero maliit lang ang kusina. Ay ako'y dinis sadya ako may upo ang dinis sa kusina. Di na ako nakain pag ako'y pag hindi kakain yung asawa ko. Ay, ayan, tikman muna natin. Ito ang ating kanin. Ayan. Ayan. Para rin ho siyang ang sabi ho nila parang pag naluto ay parang fried rice. Ay hindi. At yung kailangan na ho talaga nating mag-ingat sa ating kalusugan. Bago ang lahat, ay tayo magpasalamat muna sa Panginoon sa ating mga biyayang ito. Samahan ninyo ako. Tayo muna manalangin. Ama, salamat po ng marami sa mga pagkain ito na talagang magbigay kalakasan po. Salamat po sa mga biyayang natatanggap. Ganon din po ang aming pamilya, Lord, at ang aking mga kaibigan. Ang buong mundo po ay merong makain. Tsaka po magbigay po ng kalakasan. Ganon din po ang aking asawa, ang mga pamilya ko dito, ang anak ko. At ganon din po sa mga viewers ko. Salamat po sa pagpalain mo din po sila, Lord. At patuloy na gabayan. Sa ngalan ng Jesus. Amen. Salamat po. Samahan niyo po ako. Samahan niyo. At talaga naman pong ako'y kanina pang gutom na gutom. Ay ang sabi ko ako'y magbablog. Ako'y magbibideo. Kaya ako'y inabot na ng gutom. Ay samahan niyo ako. Kumuha din ho kayo ng pagkain ninyo. At samahan niyo si Batanggi niyo Amerikana. Ito ho. Unang subo ay para sa inyo. Tikman natin. Dito siguro magtatanong kayo ano na ang klima dito. Katatapos lang ho ng winter ay ngayon ay naman ho ngayon spring. Ibig sabihin ho noon ay medyo malamig pa pero papunta na ho sa summer. Kaya samahan ninyo. Unang subo po sa inyo. Tikman natin. Ito ho ako hindi nyo na itatanong. Ako'y mahilig sa ulo ng isda. Yan. Kita nyo. Samahan nyo po ako. At itong pampano po ang isa sa paborito ko. Maprito, ma-steam. Hayaan nyo, ako'y magluluto ng steam. Papakita ko sa inyo paano ba magluto ng masarap na steam. At sasabihin ko anong mga klaseng isda ang masarap na steam. Ito, sige, samahan nyo po ako. Yan, unang subo para sa inyo. Panama. Sarap naman. Sa totoo lang ho, pag ako'y may gulay, ako hindi na ho naghahanap ng sausawan nito. Ako'y nagsasawsawan lang ho, pag ito lang ang ulam ko. Pero pag may sabaw ay tama ng pakumus-kumus na lang. Pakurit-kurit, yung tawag sa amin, kurit-kurit, mainit ba, Yan. Kaya masarap po ang pagluluto ay prito na para kahit yung mga po ay malutong. Kain po tayo, kain. Tatawagan ko asawa ko. My love! Come here. I want to say hi to my followers. Para makilala nyo po ang aking asawa. Siguro nakikita naman nyo po sa aking mga vlog. Ito po, pinapakilala ko ang aking mahal na asawa, si Spencer po. Hayaan nyo at kami uupo at ikukwento namin ang aming, para pong maintindihan niya ha. I will tell you all how the love story started in our life. One of these days po, we will sit down and we will tell you the story para po meron kayong idea. Salamat po ng marami. Sige, kain po muna tayo. Napakabait po ng asawa ko. Ako po
Masabi ko sa inyo, ako'y magkakamay ng parang mas masarap kumain na nakakamay. Ano ho? Noong una ho, naikwento ko nung ako unang dating dito. Ayaw ng asawa ko ako'y nagkakamay. Yan na, ano na ako. Nasamid na. Ngayon sabi sa asawa ko, ako'y pinakasal mo. Kailangan tanggapin mo kung sino ako. Kahit dahil ako'y, excuse me po. Nakaalala. Sabi ko sa, excuse mo ha, pasensya na po. Sandali lang po. At tayo ay na ano tayo? Kaya ako'y nagkakamay na. Ituloy ko po ang kwento. Ang asawa ko po sabi sa akin, ba't ka nagkakamay? Pero, ngayon po nasa, excuse me na po. Dahil, sa 5 taon po namin pagsasama, nakilala niya na po ako ng tuluyang ang aking excuse me po, kultur. Kaya napaka-importante po ng ang relasyon po ay unang-una, ang aming pong basihan ay excuse me po, kami po ay nabuhay sa pagitan ng Panginoon. Ako po nagpapasalamat dahil isa po ang aming mga paniniwala. Siya po ay wala naman pong perfectong relasyon, ano po, pero dahil naaakit ka siya sa mga sabihin natin po sa kultura natin, ay ako'y natutuwa at gusto niyo sa Pilipinas mamalagi. Kaya isang araw makikita niyo po ang akin pong mga videos ay nasa Pilipinas ako. One of this day po. Ano po? Kaya natutuwa naman po ako. Kaya noong nasanin na siya, dati po ang ginagawa ko. Lalo po ako nagluto ng tuyo. Ayaw niyo ng amoy. Pero hindi po siya nandidiri. Hindi po. Hindi po siya nagre-reklamo kahit ayaw niya ng amoy. Kasi ano po? Ngayon, ang ginagawa ko po, nababa ako doon ako nakakain mag-isa. Lalo pag tuyo ang aking ulam. Ang alam niyo ka ang sabi sa akin, saan ka pupunta? Sabi ko, nakakaya naman sa iyo ang amoy. Ay talaga namang ang amoy hindi kaaya-aya. Sabi niya, ang sagot baga naman sa akin, ikipinakasalan ko, ay di lahat ipakakasalan ko, di dapat itanggap kong lahat. Ayaw, mula noon, ay ako wala nang paano-ano, siya pa ho ang na-order ng aking mga tuyo sa online. Kaya talaga naman pong palaking pagpapala po at tayo po ay mananatili po tayong mabuting tao, humble po tayo, wala pong kayabangan, ano po. Dahil po pag tayo po ay namuhay na ayon po sa Panginoon, tayo po pagpapalain ng Panginoon. Unang-una po maging mabuti tayo sa kapwa natin, maging mabuti, maging mabait. Kung kaya natin tumulong po tayo, ano po. Kaya, basta ko sa susunod kong vlog ay ipapakilala ko sa inyo at kami magkukwento ng aking asawa. Salamat po ng marami sa inyo. At talagang pagbubutihin ko po. Ako po nahingi ng yung pong kung sino po makakapag-suggest sa akin kung paano maayos ang aking mga videos ay welcome po ang lahat para naman po maging maayos ang aking video kasi ako'y talagang tayo pinanganak kahapon, hindi tayo pinanganak ngayon. Kaya
kung ano ang aking upload, ayun na, diretsuhan na. Bakit yung mag-ano? Yun naman talaga ang ginawa. Kaya lang siyempre, nahihiya din ako minsan sa mga subscriber. Dahil gusto ko lalong mapaayos ang aking video. Kaya yung mga makakapanood po nito, tulungan niyo po ako. Dahil baguhan pa lang po tayo dito sa YouTube. Kaya, marami pa po kayong kwentong maririnig sa akin. At, marami pa po akong video hindi pa na-upload. Siguro itatanong nyo, ano ba ang dahilan ng aking pagbibideo? Sa totoo lang po, gusto ko lang po magpasaya, ma-share po yung mga bagay na alam ko pong may kapupulutang aral. Ano po? Saka dahil sa totoo lang po, ako ang taong nagsusubscribe din po ako at nanonood ako ng mga vlog na may vlog. Ano po? Kaya po ako naengganyo. Dahil sa totoo lang po, ang mga video na napapanood natin, nakakatulong kasi lalo po yung mga lugar na hindi natin napupuntahan. Pakiramdam natin, pag napanood na natin mga videos nila, napuntahan na natin. So, doon po ako na-inspired na gumawa ng mga videos. At marami pa rin pong dahilan. Yun po personal ko pong dahilan. Dahil marami pa po akong gustong gawin sa buhay ko. Lalo na po pagdating sa mga church. Marami pa po akong gustong gawin. Kaya, halina, samahan niyo po ako lagi. Panoodin niyo po lagi ang videos ko. I-share niyo po, please, para naman po maka-reach out tayo ng ibang subscriber. And like na rin po. At sabi ko nga po sa inyo, kung ano mga comment nyo, negative, positive, ay a-acceptin ko po. Dahil para po lalo tayo mapabuti sa ating pagbablog. Ano po? Marami pa po akong isi-share. Marami pa po kayong... Kasi ito pong aking pagbablog ay hindi pagluluto lang, kundi general po to, ano. Kaya, salamat na marami po. Kahit kakunti pa po ang aking mga subscriber, salamat po. At shout out sa lahat po, ha. Basta shout out sa lahat po at pagpalaan kayo ng Diyos. Samahan din po kayo. Talaga namang na-enjoy ko po ang aking, ito po yung lunch dinner na, ano po, salamat po ng marami. At ako po, tatapusin ko na po itong aking video. Hanggang sa muli po, itong si Batanggay niya ay magbibigay aloy po sa inyo. Umpisa pa lang po to. Ngayon po ako na ginaganahan. Sa totoo lang po, ako binilhan ng asawa ko ng GoPro 13. Sabi ko nga po sa inyo, ako'y pinanganak kahapon, hindi ngayon. Kaya pinag-aaralan ko pa. Kaya ganito ang aking mga video kasi cellphone ko pa. At salamat din po sa aking mabuting asawa. At binilhan ako ng S25. Salamat Lord. Talaga namang napaka-supportive po ng aking asawa. Kung anong magpapasaya sa akin, ginagawa. At siguro po, itatanong nyo din po, ako po ay isang may bahay lang. Ako po yung walang trabaho. Tayo akong pagtrabaho ng asawa ko at gusto niya lagi kami magkasama para makatravel po kami. Kaya po, ito pong aking video ay tinagalog ko na para mas marami pa po ang manood. Mas gusto ko po ang mga kapwa Pilipino ko ang makapanood sa akin. Dahil ako po isa rin pong subscriber ng mga may video. Ano po. Salamat po ng marami. Hanggang sa muli. Magkikita pa tayo. At abangan nyo po ang aking lahat ng mga video. Salamat ng marami po. At talagang yung po ay from my bottom of my heart. Sabi nga, ang aking gagawin para mapasaya ko sa'yo. Kayong lahat. Salamat ng marami po sa inyong mga pagtangkilik sa aking mga videos.
At samahan niyo ako palagi. God bless you all po. Bye-bye po.